For today's video, we are going to talk about plant growth. And isa sa mga factors na pinag-uusapan when it comes to plant growth ay ang tinatawag nating trophism. So without further ado, let's get started. So first question is, ano nga ba ang trophism? Well, trophism is a directional growth or movement of a plant in reaction to a stimuli. Kasi yung mga plants natin, nagre-react lang sila sa tinatawag nating stimuli. It's either sa sunlight or sa temperature, sa touch, at etc. Yung movement kung saan gagapang ang isang tinanim ay nakabase sa kung ano ang stimuli at kung paano sila magre-react dito. So, let's tackle the first kind or types of trophism. So, ang first type of trophism natin ay ang tinatawag na phototrophism. Ang keyword natin dito ay ang photo, which means light. So, meaning sa sunlight siya nagre-react. Yung tinanim natin, yung movement ng tinanim natin ay nagre-react base sa sunlight. So, ano ang pinaka-best example nito? Yan. So, kung mapapansin natin, ang sunflower, kung saan nakatutok or kung saan direction nakatutok ang lights, doon din nakatutok yung yung head niya, yung flower mismo. Kita nyo dito, nandito. Kunyari, ito yung sunlight. Yan yung sunlight. So, ito yung tinanim, nakatutok sa kanya yung ating flower. Kasi kailangan niya ng direct hit of sunlight. So, sinusundan ng flower yung kung saan nandoon yung sun. As for example, napunta dito yung light source natin. Kasi phototrophism, photo means light. Napunta dito yung light source, di sinundan siya ng ating sunflower. And that is one of the example of a phototrophism. Kung mapapansin nyo, yung mga tinanim natin, minsan bumabaluktot, minsan naka-straight, nakadepende kasi yon sa phototrophism na tinatawag or sa direction ng light. Sa phototrophism, kung nasaan yung light, dun din pupunta or magre-react yung ating tinanim. Okay, next naman is geotrophism. Ano naman ang keyword dito? Ang keyword dito ay ang geo, which means earth. Okay, anong meaning ng geotrophism? Growth or movement towards the direction of the earth's gravity. Tandaan, earth's gravity. Okay, ang best example nito ay yan. The negative geotrophic and the positive geotrophic. Napansin ninyo, ang ugat ng ating mga plants ay tumutubo pababa. Samantalang yung plants naman ay tumutubo pa taas. Ito ay isang example ng geotrophism. As for example dito sa photo natin ngayon, ito yung plant kahit nakabalok, kahit nalaglag siya. Okay, pahiga na. Tumayo pa rin siya. Yan o. Sinunod niya pa rin yung gravity. Papunta siya sa taas. Samantalang itong roots, nakatumba na yung pot, still yung roots pababa. Sinundan niya pa rin yung gravity. Yung roots pababa, yung plants naman ay pataas. And that is one of the example of geotrophism. Nakakita ka na ba ng roots na tumutubo pataas? Hindi pa. Lahat ng roots ay tumutubo or lumalago sa ilalim ng lupa. Pababa yung tubo ng ating roots. Nakakita ka na ba ng plants na pababa? Doon sa baba, pababa ng soil, ang tubo. Hindi pa. Pataas yung yung ating stem at leaves saka fruits, pataas yan. Walang pababa sa lupa. Yan ay sa kadahilan ng nagre-react sa stimuli ng gravity ang ating plants. And that is geotrophism. Geo means earth. Next naman is, isang example. Yung roots, papunta doon sa pinakababa,
sa bottom part at yung stem, leaves, etc. yung body ng plants natin ay pataas. Next naman, ang tinatawag na thigmotrophism. Ang keyword natin dito ay thigmo, which means touch. So meaning nagre-react yung plants natin sa touch. Sa pag-touch. Ano ang pinaka-best example nito? Ito. Yan, isang example ng thigmotrophism. Nagre-react sa touch. Ito yung mga gumagapang na tinanim as for example, sitaw. Sa tingin ninyo, paano siya nakakahanap ng kanyang paggagapangan? 'Di ba? Mapapaisip ka, paano sila nakakapaghanap ng kanilang gagapangan kung wala naman silang mga mata? Nagre-react kasi sila sa tinatawag na touch or thigmotrophism. Yon, now, yung once na yung stem nila nag-touch doon sa isang wood or sa paggagapangan, trellis, doon na sila kakapit. Mag-react na yon at magpupulupot na yon doon sa stake, wood, or trellis. Yun ay thigmotrophism. Isa pang best example ay nakikita niyo yan, tinanim niyan. Yan ang tinatawag na makahiya. Kasi pag tinatouch mo siya, nahihiya siya. So meaning, ang reaction niya, nagko-close siya. Yung stimuli ay touch, hinawakan mo siya, nag-react siya, nag-close siya. Yan ay best example ng thigmotrophism or reaction of plants based doon sa stimuli na tinatawag nating touch. Okay. Next naman is what we call hydrotrophism. Yung keyword natin ay hydro, which means water. Nagre-react yung plants base sa kung nasaan yung source ng tubig. Eto. Yan, oh. Kita nyo tong tinanim? Yung roots ng tinanim ay nagre-react papunta doon sa source of water. Etong color blue ay water. Ito naman si roots. Papalapit si roots doon sa water. So meaning, naghahanap si roots ng water source. Nagre-react siya through what we call hydrotrophism. O ayan, papalapit siya sa source of water kasi kailangan niya. Yung isa, di ba yung isa, yung tinatawag nating phototrophism, hinahanap niya si sunlight at sumusunod siya sa direksyon ng sunlight. Ngayon, pag sinabi nating hydrotrophism, hinahanap niya yung tubig. Yung roots yung naghahanap sa tubig para makasipsip siya ng tubig. Okay. Now, next naman is tinatawag nating thermotrophism. Keyword natin is thermo, which means heat or init. Nagre-respond siya sa temperature. Ang pinaka-best example nito, nakakita na kayo ng mga tinanim natin. Di ba mapapansin ninyo, kapag malamig or matubig, itong mga tinanim natin ay nakatayo. Samantalang kapag uminit ng grabe, biglang yung mga dahon nila ay malalanta. Okay, nalalanta. Reaction yun sa stimuli na temperature. Nalalanta. Ngayon kapag binuhusan mo ng tubig, tapos lumamig na yung temperatura, tataas ulit yung dahon. Yung pag mainit na naman, malalanta na naman ulit siya. O bubuhusan mo na naman tubig, magre-react na naman siya sa temperature. Yan yung best example ng thermotrophism. So, that would be all for today. Thank you for watching. Sana marami kayong natutunan.